Ma'am Liz, nabanggit mo rin yung mission and vision. Pwede ba naming malaman kung ano ba ang mission and vision ng Biocon? Yes, actually, ang vision talaga ng Biocon is, taking Filipino beauty to the next level. Kasi we know na pinapasok na rin tayo ng internationals, na ang mga gusto talaga ng Pilipino is international kasi yun ang in or uso, di ba? But they don't know that local beauty brands, it's for the Filipinos. So it's for the skin type of Filipinos, it's for the weather of in the Philippines, it's for the humidity na inaano natin. So we want we want to uplift the brands and tell the people that this is the right products for the Filipinos or the Filipinas. Si Biocon kasi, Miss Joyce, hindi siya bazaar. Oo. Hindi siya tiyangge, di ba? Hindi siya. Yung iba yung iniisip, bazaar, ganyan siyang get. Sabi namin, no, hindi po. This is for activation, awareness, and experiential marketing. So, lagi namin sinasabi na, pasensya na po, hindi talaga kami bazaar. Pagdating nyo doon, makikita nyo kung ano yung ilalabas ng brands, kung ano yung ma-offer nila sa tao, kung paano nila i-introduce yung product nila. So, iba-iba yung nangyayari. Kaya, di ba sabi ko nga sa inyo, yung booth nyo yung pinakamasaya nun? Kanya-kanyang bakulo. Oo, pinakamasaya yung booth nyo. Sabi nga Kasi namin. ang naalala namin nung ino-orient kami is, wag kayong mag-expect ng sales. Pero nasa sa inyo kung paano kayo makakapag-produce or paano nyo mapapakilala yung brand. Totoo. So, yun. Doon nga kami hanga sa evidence. Yun nga sabi ko nga, every time na nagpe-present kami sa mga new brands ngayon, lagi namin inaano yung evidence po, ang liit lang ng booth nila. Pero sila po yung pinakamaingay doon. Talagang pagdubaan ka doon, parang hihinto ka, parang, ay, meron dito, parang gano'n. Tapos pinapakita namin yung booth. We're proud of evidence talaga that time. And up to now, kaya na-expect namin, Monique, talaga na gano'n ulit. So yun, I hope yung ating marketing mag-ingay. Kasi I think Biocon, based on my experience, hindi siya parang, yun nga, hindi siya bazaar type. Hindi. It's brand awareness and activation talaga. Yes. So kung ikaw ay nag-expect na may benta doon, wala talaga siya. Yes. Pero makikilala yung yung brand mo na local brands can compete international din talaga. Kasi pagandahan din naman talaga. Oo, yes. And yun nga, may mga brands kami nakakausap na, ma'am, kamusta yung Biocon nyo? Ito, hindi to recorded. Yung mga casual na na usap lang. Sabi niya, alam mo, ma'am, natutuwa daw sila na nagkakaroon pa rin sila ng sales. Kasi tas may lalapit sa kanila na, ma'am, gumagamit po ako nung products nyo. Parang that way, mabigla mong ma-appreciate na, ay, hala. Yeah. Tsaka ako, based on my experience, parang nagulat ako, saan tayo nagkita? Ma'am, dun sa Biocon, nakita ko yung brand mo kasali. So, malaking tulong siya for me. So, yun yung mga one thing na nabibigay ni Biocon and na na-open na gates ni Biocon for the brands. Once na nakita yung brand mo sa market, sa mga ganyang convention, nilalaban mo talaga yung brand mo. At the same time, pinapakita mo na ito yung product ko, quality talaga siya. Totoo. And also, sabi ko nga, mahigpit kami when in terms sa permits. Sobrang higpit. Kailangan kompleto kami sa FDA. Lagi namin pinaparedy sa inyo yung BIR, diba? Na kailangan talagang nagbabayad ng mga taxes and permits, business permits. Kasi nga, Miss Joyce, ito yung reality ngayon sa industry. Madaling mag-brand, mag-open ng brand or mag-put up ng brand, pero mahirap mag-sustain. Yeah. So, ang daming may mga kasali sa Biocon. Sad to say na this year kasali sila, after next year wala na sila. So, nakikita namin yung struggle. Hindi kami blind sa mga nangyayari with the industry, though wala akong brand. Pero nakikita namin kayo kung ano yung mga naging struggle nyo. So, with that, parang doon namin kayo gustong tulungan, ganon, kung paano bang gagawin para mas huwag nyo maliitin yung brand nyo, di ba? Games is okay na yun, kasi way of parang letting people in sa booth mo at para tumagal sila. Kasi pag tumagal sila sa booth mo, doon mo na sila pwede i-sale stock. So, yun yung mga activation na pwede natin gawin sa Biocon Manila. Alam niyo, benta-benta lang yung alam nila. Yung mga sikat nga na brands, until now, nagma-market pa. Totoo yun. Diba? Kasi pwedeng mangyari din doon. Ako, naniniwala ako, pwedeng mangyari sa Biocon. May makuhang influencer doon na nag-content, biglang nag-viral. What if, diba? Kasi yung ginawa niyong promotion last time is may mga nagpo-contents. Yes, actually, namin yun, requirement din naman yun. Kasi may dinedeploy talaga kaming mga content creators for the brand.
brands para kahit wala kayong makuha, meron kami. Kumbaga, hindi kayo mali-left out. Talagang lalabas at lalabas kayo sa social media. And yun ang requirement namin. Lahat ng booths, anuhin nyo, puntahan nyo, kung may games, laruin nyo, ganyan, diba? So, what do you call, traditional marketing si Bucon in terms of to expo, but halo siya ng modern way. So, yun yung pinagkaiba niya sa iba. Ang maganda pa doon, Miss Liz, hindi lang naman yung brand mo yung exposure. For me, it's the community. Totoo. Kasi you will connect with other brand owners, and yung mga brand owners na yun, pwede mo rin maging kaibigan. So, ayun nga. So, nangyayari talaga sa Bucon Manila yung collaboration ng mga CEO. Kasi nga, not everyday makakasulubong mo sila, makikita mo sila sa mga ibang events. So, with Bucon Manila, kahit pareho kayo ng products, magkakaanohan kayo, parang magkaka-jive kayo. Yes. Ang luma nung jive. Pero magkakaintindihan kayo na parang same kayo ng sentiments kasi pareho kayong nasa industry. So, yun yung nagiging collaboration. Or kahit hindi naman pagiging collab talaga, di ba? Yes. Pero the bonding is there. And yung parang, uy ma'am, kasali ka din sa Bucon. Ako din yung mga ganong part pa. Tsaka merong mga case na hindi man kayo naging partner ngayon, maybe some other time, nagkaroon kayo ng, dahil nagkakilala kayo, nagkaroon kayo ng connection. Yes, or hindi man sa brands nyo, sa other businesses, magugulat ka, kalugar mo pala yung isang CEO doon, yung mga ganon. So, yun yung mga nagiging collaborations na hindi na namin nalalaman actually. Hindi na namin, syempre hindi naman namin naalamin na private life nyo na yun. So, pero we're happy na pag nakikita namin kayo magkakasama. Of course, dito sa Every Talk, diba, nakikita namin yung mga ibang CEOs na nandito na in-invite nyo na. Kasi nag-take din kami ng opportunity to go to other booth para man kami po yung magaling kasi yung director natin. Si Monique. Si Monique. Magaling yung director natin. So, malakas yung loob niya na to share the Every Talk. And, ayun, hanggang sa nagkaroon na rin ng mga collaboration and nakatulong din sa mga brands nila. Yes, and yun nga, I'm happy to announce that Every Talk is our media partner for this year. Yay! Thank you so yun. much. We hope na mas marami pa kayong ma-invite na CEOs from Bucon, Manila. Ayan. So, gagalingan namin dito. And yun din, yung nakita namin sa'yo na gustong magkaroon ng exposure, yun din naman yung gusto namin mangyari dito sa Evito. Kasi maraming nakakakita na yung CEO is talagang may brand, pero hindi nila alam ano ba yung story bago niya nakuha yung success. Actually, madaming kwento. Sabi ko nga, kanya-kanya ng problema, kanya-kanya ng pinagdadaanan. It's how you handle the life talaga.